Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Bangkay ng isang babae na binalutan ng plastik natagpuan sa gilid ng kalsada sa Gamu, Isabela. Ilang menor de edad na naglalaro ng boga pinagsisita ng otoridad sa Bacara, Ilocos Norte. Isang van driver nagpositibo sa random drug testing ng LTO Region 1. At ang paraan ng pagluluto ng Mango Island Shrimp, alamin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mas lalo pang tumaas ang presyo ng iba't ibang gulay sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito dumagdag sana yung mga namimili ng gulay sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Kasabay nga ng mataas na demanda ay patuloy din sa pagtaas yung presyo ng ilan sa mga ibinibentang gulay sa pamilihan. Maagang bumili si Aling Elma ng panghanda sa Pasko. Isa siya sa mga maaga nagpunta sa Mangaldan Public Market kanina. Bumili siya ng mga gulay na dagdag sa kanilang Noche Buena. Ayon kay Aling Elma, may kataasan daw ang presyo ng gulay ngayon. Binabudget. Mahirap talaga pag walang pambili. Mas lalo pang tumaas ang presyo ng sayote, repolyo at bagyo o bengat beans. Malaki rin itinaas sa kada kilo ng siling labuyo na pumalo na sa 800 pesos. Mataas din ang presyo ng bell pepper na nasa 500 pesos kada kilo. Maging ang kamatis, tumaas din ang presyo na ngayon nasa 200 pesos kada kilo na. Apektado ang supply ng ilang gulay dahil sa pagtama ng mga nagdaang bagyo. Oh, mahal. Oo. 200 isang kilo ng kamatis. At sa mga talong, mabigat. 200. Ayun yung labuyo, 800. Kuntalante. Bahagya ring tumaas ang presyo ng ham na hindi nawawala sa Paskong Pinoy. 2 piso hanggang 3 pisong itinaas sa presyo nito base sa monitoring ng Department of Trade and Industry. May mga yung sa hampo nakita natin na mayroong mga brand na nagtaas ng 2 pesos, maximum of 4 pesos yung ibang ham Pero the rest po nakita natin okay naman yung presyo nila. Kasabay ng mataas na presyo ng ilang bilihin, patuloy ang panawagan ng otoridad sa mga mamimili na suriing maigi ang mga bibilhing produkto at para makatipid, mas mainam na may listahan para matiyak na tanging mga kailangan lang ang bibilhin. Chris, dito naman sa Kalasyaw Public Market sa ating pag-iikot ay marami naman yung supply ng gulay na ibinebenta sa ngayon bagamat kagaya doon sa ibang mga pamilihan ay bahagya ring tumataas yung presyo ng ilang klase ng gulay gaya na lamang ng bagyo o benguet beans, ganun din ng siling labuyo, ng repolyo at maging ng bell pepper. Samantala Chris, wala namang paggalaw, yung stable yung presyo ng karne ng baboy, baka, manok at maging karne ng kalabaw habang bahagya namang bumaba yung presyo ng ilan sa mga pampalasa gaya na lamang ng sibuyas na bumaba ng 10 hanggang 20 pesos kada kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa gilid ng Gamu, Rojas Road sa barangay Linglingay, Gamu, Isabela, umaga noong Sabado. Nakabalot ng pulang plastik ang bangkay nang makita ng isang concerned citizen. Sa investigasyon ng otoridad, nagpaalam ang biktima sa kanyang asawa na may pupuntahan noong Biyernes pero hindi na nakauwi. Bumuo ang Isabela Police ng Special Investigation Task Force na tututok sa investigasyon. May person of interest na raw ang PNP pero hindi pa sila makapagbigay ng detalyadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hustisya ang sigaw ng pamilya at asawa ng biktima. Meron naman na po tayong malinaw na impormasyon sa posible pong may kinalaman dito po sa insidente, sir, at nangangalap na po ng mas matibay pa po ng ebidensya at higit po sa lahat yung witness po natin sa kaso po ito.
Bagunot Bridge sa Baggao, Cagayan, hindi na madaanan dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Sa video na kuha ni Yvonne Reputula kahapon, kita ang pag-apaw ng tubig mula sa Cagayan River sa Bagunot Bridge sa Baggao, Cagayan. Pahirapan na raw ang pagtawid sa lugar dahil hindi na madaraanan ng mga sasakyan. Sa isa pang video, kitang isinakay na rin sa bangka ang isang motorsiklo. Inaalalayan ang mga taong tumatawid sa tulay. Ayon sa uploader, Biyernes pa raw nang makitaan ng pagtaas ng tubig sa lugar dahil sa nararanasang tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa video na ito nakuha ni Edmar Balacanao kaninang umaga sa Tanaan Nabukulan Overflow Bridge sa Amulong, Cagayan. Kitang hinila na ng traktor ang cargo van matapos umapaw ang tubig sa Cagayan River. Inaabisuhan ang mga may-ari ng sasakyan na huwag munang dumaan sa tulay dahil sa pag-apaw ng tubig. Pansamantala na ring isinara sa lahat ng uri ng sasakyan ang Pinakanawan Overflow Bridge sa Tuguegarao City dahil sa pag-apaw ng tubig sa Cagayan River. Pinaalalahanan ang mga motorista at biyahero na dumaan sa mga alternatibong ruta para sa kanilang kaligtasan. Patuloy ring binabantayan ng mga otoridad ang antas ng tubig sa Buntun Bridge. Sa tala ng Tuguegarao City Command Center as of 10 a.m., nasa 6.7 meters na ang antas ng tubig sa Cagayan River. Pinag-iingat ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog dahil malapit na sa alert level. CJ Torida, One North Central Luzon. Nagpositibo ang isang van driver sa isinagawang random drug testing ng LTO Region 1. Narito ang report. Tuloy-tuloy ang random drug testing ng LTO sa mga driver at konduktor ng iba't ibang public transport sa Region 1. Layo ng otoridad na matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe ngayong holiday season. Sa naunang isinagawang random drug testing, isang van driver ang positibo ayon sa LTO. Out of 100 po na aming na-test ay may isa pong nag-positive. And it was already confirmed by the DOH na positive po talaga sa illegal na droga ang ginagamit po. Nagkaroon po siya ng rehabilitasyon and for revocation na po yung kanyang lisensya. Patuloy ang paghimok ng LTO sa pamunuan ng mga bus company, van at modern jeep cooperatives. Ganon din ang iba't ibang public transport na magsagawa ng regular drug testing para mamonitor ang kondisyon ng mga tsuper at konduktor. Ngayong holiday season, kasabay ng inaasahang dagsa ng mga pasahero, tiniyak ng One Pangasinan Transport Federation na babiyahe ang karamihan sa mga jeepney drivers sa Pangasinan. Wala raw magiging problema sa bilang ng mga pampublikong sasakyan dahil merong commitment ang mga jeepney driver na babiyahe ngayong holiday season. Hindi tayo nagkukulang pagbirin, pagsabi sa mga operators drivers na tignan maigi yung ating mga sasakyan, i-condition kasi mas mahirap kung hindi nila tinitignan yun at sa dami ng pasayeros baka pupulangin tayo ng sasakyan. Sasamantalahin daw ng mga tsuper ang biyahe ngayong maraming pasahero. Para kumita ng konti, kahit ngayon, sir? hindi ma'am. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Naaktuhan ng mga pulisya ang mga menor de edad na naglalaro ng ipinagbabawal na boga sa Bakaray, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, kasalukuyan silang nag-iikot nang matiempuhan ang mga batang naglalaro ng boga. 8 boga ang nakumpiska mula sa 7 batang naglalaro. Pinagsabihan ang kanilang mga magulang. Nananawagan ng tulong ang PNP sa mga opisyal ng barangay na mag-monitor sa mga gumagamit ng boga at mga ipinagbabawal na paputok. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kaligtasan ng mga pasaherong bibiyahe ngayong Kapaskuhan, tiniyak ng mga otoridad. Yan ang balitang tinutukan. Live ni Sandy Salvacio. Sandy?
Chris, sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal dito sa Dagupan City. Sa terminal pa lang na ito, Chris, ay inaasahan na nila ang pagdating ng halos 10,000 mga pasahero isang araw bago ang bisperas ng Pasko. Hinigpitan pa ng LTFRB Region 1 ang inspeksyon sa mga bumabiyahing bus ngayong Kapaskuhan. Sa Dagupan City, alas 8 pa lang ng umaga kanina, dagsana ang mga pasaherong magsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Sine-check namin if may dala silang first aid kit, mga early warning device, if working yung kanilang mga CCTV, GPS, yung kanilang mga, anong tawag mo dun, yung emergency glass. Ang inspeksyon ay bahagi ng ipinatutupad na Oplan Kapaskuhan ng ahensya. Namamanage nila ng maigi ang ating mga passengers, and then malinis ang kanilang mga terminals, komportable po. Dahil sa dagsa ng mga pasahero, posible raw na umabot hanggang 400 ang biyaheng ng mga bus ngayong araw hanggang bukas. Mga biyaheng Dagupan lang Baguio, diniretso sa Santa Cruz, yung biyaheng Santa Cruz Dagupan, diniretso ng Baguio. Meron din yung biyaheng Zambales, binigyan ng special permit sa Cagayan para iniroute sila. May special permit naman daw kaya hindi magiging problema ang bilang ng mga bus na babiyahe ngayong Kapaskuhan. Ang mag-anak ni Brianna humabol sa biyahe papuntang Itogon, Benguet bago ang bisperas ng Pasko. Kasi po ayaw po namin makisiksikan sa maraming tao kasi bukas desperas na po ng Pasko. Tapos ayaw po namin ma-traffic at ma-hassle po. Sa dami ng mga biyahero, bumaba na sa 10 to 15 minutes ang trip interval na dating 30 minutes. Fully booked na rin ang ilang biyahe papuntang Cagayan. Chris, sa ngayon ay patuloy pa rin ang sinasagawang inspeksyon ng LTFRB sa mga bibiyaheng public utility vehicles at may mangilan-ngilan na ngang nasita ang LTFRB. At hanggat hindi raw sinusunod ng driver at konduktor ang safety standards o safety procedures ng ahensya ay hindi nila pinapayagang makabiyahe ang mga ito. Alang-alang na rin sa kapakanan ng mga pasahero. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. 2 araw bago ang Pasko, fully booked na ang biyahe ng mga bus sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa isang konduktor, fully booked na ang kanilang biyahe hanggang January 1, 2026. Dahil sa dami ng pasahero, balikan ang kanilang biyahe ngayong holiday season. May mga extra bus naman daw kung kinakailangan. Maayos daw ang kanilang biyahe at walang aberya sa kalsada. Nag-umpisa na ring magsidatingan ang mga nagbabakasyon galing Metro Manila. Sugatan ang 69 anyos na driver matapos mahulog sa kanal ang minamanehong mini tanker sa Pagudpud, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Sugatan ang 69 anyos na driver matapos mahulog sa kanal ang minamanehong mini tanker sa Barangay Balawi, Pagudpud, Ilocos Norte noong linggo. Sa investigasyon ng mga otoridad habang paakyat ang mini tanker sa kalsada, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver hanggang sa mahulog sa kanal. Dinala sa ospital ang biktima na ngayon ay nasa maayos ng kondisyon. Ayon sa pulisya, nakaidlip umano ang driver nang mangyari ang aksidente. Wala pang pahayag ang driver. Sugatan ang driver at 2 pasahero ng isang tricycle matapos sumalpok sa kasalubong na trailer truck habang binabagtas ang kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay H. Concepcion sa Cabanatuan City, Nueva Ecija madaling araw noong linggo. Pawang mga residente ng Barangay Pula, Cabanatuan City ang mga biktima. Ayon sa pulisya, tinangka raw ng tricycle driver na mag-overtake sa isang sasakyan pero sakto naman ang paparating na trailer truck. Dahil sa impact, aksidente pa raw na nahagip ng sumusunod na bus ang tricycle ng mga biktima. Patuloy na ginagamot sa ospital ang mga biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. CJ Torida, One North, Central Luzon. Kita naman sa CCTV footage ang isang lalaking naglalakad sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay 2, Vigan City. Maya-maya pa pumasok ito sa isang compound na paradahan ng mga sasakyan. Kita sa video na dumiretso ang lalaki sa loob ng compound at saka bumalik at nilapitan ang isang motorsiklo. Sa pangalawang pag-alis nito, pagbalik, nakasuot na ng helmet ang lalaki at sumakay sa motorsiklo at saka pinaandar at pinatakbo ang motor. Ito ang kuha ng CCTV footage na inilabas ng Vigan City Police Station matapos i-report ng may-ari sa kanilang himpilan noong Biyernes ang pagkawala ng motorsiklo. Patuloy naman ang isinasagawang backtracking ng PNP sa mga CCTV footage upang matukoy ang lalaking tumangay sa motorsiklo.
Hinimok naman ang kapulisan na maaring isangguni sa kanilang himpilan sa sino mang makakakilala sa lalaking nasa video. Voter registration isinagawa sa mga barangay sa Bangaldan, Pangasinan hanggang February 2026. Ang detalye sa report. Maagang nagtungo sa barangay hall si Jose para magparehistro bilang botante. Mahalaga raw na maagang magparehistro habang malayo pa ang barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Para may karapatan po tayong bumoto, mapili natin ng makaupo sa barangay. Sinimulan na ng COMELEC ang barangay satellite voter registration. Inilunsad ito sa barangay ni Baliw. Yung mga tamad po na pupunta sa bayan kasi ma-traffic saka maraming pila, dito halos kukunti. Para ang mga botante, ang mga hindi pa nakapagparehistro, ay wala nang dahilan para hindi sila makapagparehistro since kami na mismo ang nagre-reach out sa kanila. Magtutuloy ang satellite voter registration hanggang sa Pebrero sa susunod na taon. Inaasahan ng COMELEC na mas maraming magpaparehistro ngayong continuing registration kaysa sa special registration noong Agosto. Target ng COMELEC na makapagparehistro ng mahigit 50 hanggang 100 botante sa bawat barangay. Actually, ina-expect namin na mas marami po kaming mapaparehistro sa barangay dahil nga po nandito na kami. Kasi po kung sa opisina, hindi po gaano marami ang pumupunta doon. Parang a minute away, andito na rin sila sa barangay hall. Inaayos na ng COMELEC ang schedule ng iba pang barangay para sa satellite voter registration. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Libo-libong Noche Buena package ipinamahagi sa mga PWD at iba pang sektor sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Namahagi ng Noche Buena package ang lokal na pamahalaan sa mga empleyado at mga miyembro ng iba't ibang sektor ng komunidad sa Dagupan City. Umabot sa 18,000 ang nabigyan ng pang Noche Buena bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo publiko. Isa sa nabigyan ng Noche Buena package si Aling Teresita na isang PWD. Wala na raw siyang problema sa handa sa darating na Pasko. Maraming salamat. Bawas gastos. Natupad naman ang Christmas wish ng nasa 52 batang may cancer at liver transplant patients sa Pampanga. Mula sa ospital at chemo sessions, dinala ang mga bata sa isang theme park sa Lubao, Pampanga. Isang araw ng tawanan, sigawan at saya ang kanilang naranasan bilang mga bata. Nag-enjoy ang mga pasyente sa iba't ibang atraksyon gaya ng arcade games, boat rides, airplane rides, swings at carousel. Sobrang saya. Lalong-lalo na yung mga bata. Especially siya. Madalang lang kasi sa lumalabas sa bahay. Sobrang halaga kasi na-experience po niya, ma'am, ngayon. Gano'n ka kasaya, baby? Ha? Gano'n kasaya, baby? Opo, ma'am. Sobrang saya niya, ma'am. First time niya, ma'am. Bukod sa saya at aliwan, hindi rin nawala ang masayang salo-salo na inihanda para sa mga bata at kanilang pamilya. Bawat bata ay tumanggap ng cash assistance, food at souvenir allowance, mga gatas at pagkain mismong hiniling ng mga pasyente at karagdagang quarterly subsidy mula sa provincial government para sa patuloy na gamutan. Ngayong Pasko, muling pinatunayan na mas malakas ang pag-asa kaysa sa sakit at ang pagmamahal ay may kakayahang magbigay liwanag kahit sa pinakamabigat na laban. Isang Paskong puno ng ngiti, tapang at pag-asa para sa mga batang patuloy na lumalaban. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sinalanta ng rockslide at mudflow ang Pasig, Kalinga. Isinara sa mga motorista ang kalsada na bahagi ng mamaratong seksyon ng Pasil. Agad silang pinayuhan na gamitin muna ang mga alternatibong ruta. Ang nasabing insidente ay kasunod ng pag-ulan, dulot ng shear line.
Mga kapuso, asahan pa rin ang maulap na panahon na may mga pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan sa halos buong Luzon. Easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko naman ang nakakaapekto sa Bicol Region, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang hanggang katamtamang ulan sa Cordillera Administrative Region, gayon din sa ilang bahagi ng Isabela. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga motorsiklo pinapayagan ng dumaan sa tulay na nagdurugtong sa mga barangay ng Salisay sa Dagupan at Anolid sa Bangaldan. Narito ang report. Excited na ang mga residente sa pagbubukas ng tulay na magdurugtong sa Barangay Salisay, Dagupan City at Barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan. Matagal daw itong hinintay ng mga residente. Yung papuntang Mangaldan, sukat na. Walang problema. Sinimulang gawin ang proyekto noong March 2025. Malaking tulong yan sa amin kasi diyan dadaan lahat ng mga mapapadali yung transportation nila papuntang Mangaldan, may bypass na rin papuntang Santa Barbara. Hindi na mahirapan. Tapos iwas traffic. Naabutan pa namin kanina si Aldrin na dumaan sa tulay. Nagmamadali raw ito sa kanyang pupuntahan kaya't malaking tulong daw na may shortcut na ritong tulay. Malaking tulong. Kasi malapit lang yung pupuntahan. Kasi nagmamadali Oo. Hindi na ikot, oo. Sa pakikipag-usap ng punong barangay sa kontraktor ng proyekto ay inaasahan na sa susunod na buwan mabubuksan ito sa motorista. Sa ngayon ay mga motorsiklo pa lamang ang pinapayagang dumaan dito sa nasabing tulay. Patapos na ang ginagawang approach ng tulay sa Barangay Salisay habang ongoing pa ang pagsasaayos ng approach sa bahagi naman ng Barangay Anolid. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Hulikam ang pang-hold up sa isang gasolinahan sa Kalumpit, Bulacan. Tutukan sa report. Nakatakip ang mukha at nakasuot ng jacket ang mga lalaking ito nang pumasok sa cashier's booth sa isang gasolinahan sa Kalumpit, Bulacan. Inalughog at nilimas ng mga sospek ang kita ng gasolinahan. Tinangay pati cellphone ng mga gas attendant. Kahit anong iyak at pagmamakaawa ng mga ito, hindi natinag ang mga salarin. Mabilis na tumakas ang mga sospek, tangay ang mga ninakaw. Huli sa hot pursuit operation ang mga salarin. Na-identify po namin kung saan pumunta. Dahil doon sa cellphone na nakuha, natangay doon sa biktima, natuntun po namin kung saan yung exact location, kung anong barangay. Ayon sa pulisya, nagpanggap na nagpapagasolina ang mga sospek. Ang grupo nila ay 6 po sila. So lahat yan na nandito sa bayan ng Kalumpit ay naaresto natin. At kaagad namin pinatawag yung mga biktima at positibong tinuturo sila na sila po talaga yung nanguhulda po doon. Ayon sa pulisya, na-recover sa mga sospek ang cash na tinangay sa gas station, mga cellphone, kalibre 45 na baril, ice pick at isang toy gun na sinasabing ginagamit sa pang-hold up. Nagkuhanan din sila ng mga sachet ng hinihinalang shabu. Nalalago ng pangangailangan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mangaldan Task Force activated na at tututok sa mga mandurukot sa loob ng palengke. Sundan sa report. 2 araw bago ang Pasko, halos siksikan na ang mga mamimili sa Mangaldan Public Market. Ramdam ang Christmas rush, kaya activated na muli ang Mangaldan Task Force. Regular ang pag-ikot ng task force sa pamilihan para mamonitor ang sitwasyon. Target nilang masawat ang mga ataking kawatan sa palengke. Umiikot kami, pinagsasabihan namin yung mga namamalengke, lalo at pagkumpol-kumpol tayo yung mga mandurukot. Naka-alerto na rin ang PNP at poso sa bayan. Tinututukan ang mga matataong lugar. Bukod sa palengke, babantayan din ang mga pangunahing kalsada sa bayan. I think it is the best time also to remind them that they be on full alert. Sana maiwasan o ma-decrease ang mga accidents and other incidents dito ngayong Pasko at haharaping bagong taon. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na maging alerto at mapanuri. Hanggat maaari, iwasang makipagsiksikan sa maraming tao dahil dito karaniwang nambibiktima mga kawatan. Kung may makitang kahina-hinala, ipaalam agad sa mga otoridad. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban,
One North Central Luzon. Paraan ng pagluluto ng Mango Island Shrimp, ating alamin sa report. Kung ikaw ay seafood lover at mahilig mag-explore ng iba't ibang luto, must try ang Mango Island Shrimp na ihahain sa atin ngayong hapon. Pero ang twist, papartneran yan ng mashed potato at mangga. Ipapakita sa atin ni Jedrick kung paano lutuin ang napakasarap na putahing ito. Wala pa pong parang nag-infuse ng mashed potato sa mango po, ganun po. So, parang panibago po siya, pero nung trinay po namin siya gawin, na nag-complement naman po yung mango sa mashed potato po. Sa paggawa nito, ihanda ang mga sangkap. Nariyan ang hipon, mangga, patatas, bell pepper, honey, red and green chili, butter at salt and pepper. Pakuluan ang patatas ng 25 minutes. I-mash ito at timplahan ng salt at pepper. Lagyan din ng butter at gatas para magkaroon ng texture at lasa. Susunod, lutuin naman ang hipon sa butter. Para sa plating, ilagay ang mashed potato, sliced mangoes at ang hipon sa lalagyan o pinggan. Para naman sa toppings, maglagay lang ng honey at sili. Pagkatapos ay pwede nang pagsaluhan ang Mango Island Shrimp. Ano naman kaya ang lasa nito? Good combination po yung mango na with honey then sili, tas yung mashed potato po. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, 2 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.